Ngayon mga tol ay i-share ko sa inyo mga tol na paano magbayad mga tol sa verified complaint mga tol online dito sa Human Settlement and Adjudication Commission mga tol. Ang ahensyang ito ng gobyerno mga tol ay isang quasi judicial entity. Para siyang korte mga tol, pero exclusive siya para sa mga dispute sa lupa, no? Ito ngayon ay i-open natin yung website nila mga tol. So ang website nila ay itong tinatawag na Human Settlement Adjudication Commission. So i-search na natin sa Google mga tol at lalabas na siya. So i-click natin, open natin yung website nila. Yan. Then ako tol, nasa Cebu province ako mga tol. So i-click ko lang yung Region 7. Yan. Okay? So Region 7 ako eh. Yung probinsya namin. Dito makikita natin mga tol ang mga location, yung location sa kung saan ang opisina dito sa Region 7. Ngayon mga tol ay magpa-file tayo ng verified complaint gamit ang online mga tol. So pwede naman magbayad ka nito mga tol sa opisina nila, pero mas madali lang mga tol pag dito na lang sa online kasi wala eh. Dito magsiselect tayo mga tol ng region natin. Yan, region. At select the type of transaction here. So verified complaint tayo mga tol kasi magko-complain tayo sa sa developer natin, developer ng subdivision, kasi magpapa-refund tayo sa ating nabayad mga tol. Yan, so select the verified complaint. At dito mga tol sa ibaba ay tayo okay, again sa verified complaint. Then dito mga tol i-enter natin yung ilan yung ipapa-refund natin mga tol, yung nabayad natin. So make it sure lang mga tol na tinatago niyo yung mga resibo mga tol or proof of payment mga tol. Then tayo mga tol, magdi-demand tayo ng damages mga tol kasi binabayaran namin to for 5 years na. Then parang hindi parang mga tol, parang naluloko na talaga. Naluloko kami mga tol. Okay, so sa ibang video mga tol i-share ko sa inyo yung dahilan mga tol kung bakit nagpapa-refund kami at hindi na kami magtutuloy mga tol. So ito na yung video nito ay exclusive lang mga tol kung paano mag-file ng verified complaint gamit ang online yung sa website nila. Okay, so 50, subukan natin mag 100,000 na mga tol. Diretsuhan na natin to kasi 5 years na naloko tayo mga tol. Dito mga tol kung pwede dito pag may babayaran tayo mga tol, pero pag ka tol, mga yung tinatawag na pauper litigants or mga indigents walang bayad mga tol. Pero hindi maniniwala siguro sila na indigents tayo mga tol, so magbabayad na lang tayo. Yan, mag-actual damage tayo ng 100,000. Yan, 100,000. Subukan ko muna mga tol pag 5,000. Kasi yung fee nila mga tol, marunong din to si Itsak. Kasi pag lalaki yung yung mga claim mo, ay lalaki din yung babayaran mo. So ayan. So 50,000, so magbabayad ako ng 4,654 mga tol. Wag na. Iwa 100 ko na tol. Ito. Ano lang na tol, right and just lang to mga tol kasi naluloko tayo sa mga mga developer mga tol ba. Okay, so ayan. Proceed to payment mga tol. So ito na yung mga paraan sa payment mga tol. Ayan. So meron dyan mga tol, lagyan lang natin muna ng mga details. Yan. So lalagyan ko ng details mga tol. At press lang natin yung continue to payment mga tol. Ayan. So
Dito mga tol, sa page na to ay pipili tayo mga tol ng paraan sa pagbabayad mga tol. May Union Bank mga tol, yung diretso sa Union Bank transfer. Pwede rin sa InstaPay mga tol. Then itong ano bang isa, ito isa. Yung bank transfer din sa Paycare mga tol, Paycare, okay. Then ang gagamitin natin dito mga tol ay yung InstaPay via GCash mga tol. So siyempre may service fee to mga tol. So kukumpunihin ko muna yung GCash ko para titingnan ko mga tol kung may balance ba tayo mga tol. Yung InstaPay mga tol, ayan tol. O then yan. Then may view ano yan? Ano ba yun? May view list of participating banks, local banks. Tingnan natin mga tol kung ano yung mga participating banks. Right click, open a new tab. Yan, expired na mga tol. Okay, so session expired. So continue to confirmation page mga tol. Ayan. So dito tayo so pinipili natin yung InstaPay dahil babayaran natin sa GCash mga tol. Then okay lang. Yan. Click okay. So mag-generate siya ng barcode mga tol. Then ngayon ay mga tol ay i-open natin yung GCash natin. Ayan, so makikita ninyo i-save to device natin yan kasi diyan nakalagay na yung reference number mga tol kasi yan ang hinahanap na yun ang reference number na babayaran natin kung magbabayad tayo over the counter or through the app pwede rin. Okay, so open muna ako ng GCash ko mga tol ha. Then tap lang natin yung QR mga tol sa GCash natin at itapat lang natin sa QR code na nasa screen natin mga tol. Yan, automatic yan magbabayad mga tol. So ito yung amount. So confirm lang natin. Yan. So 5,047.68. So confirm lang natin mga tol. Ayan. Yan, so mag-generate siya ng authentication code. So yes lang natin yan mga tol. Hanapin natin. Yan. Okay, hintayin lang natin mga tol. Enter na natin yung code. So yan mga tol, so bank transfer is being processed. So yan mga tol, ibig sabihin yan nakakabayad na tayo mga tol. So 5,000 pumunta sa Union Bank of the Philippines sa InstaPay. Yan. So ganyan siya mga tol. Balik tayo sa computer screen mga tol. Continue to confirmation page. Then confirm lang natin mga tol. Yan, confirm. Ayan, so ito na yung confirmation mga tol. So bali pagbigay mo ng hard copy mga tol sa kasi ang mangyayari kasi niyan tol ay hand carry mo yung yung documents mo papunta sa opisina ng ITSAC. Bali wala sila talagang online application mga tol ng verified complaint. Bali ito lang yung paraan mga tol para magbayad tayo. Mapadali mga tol ba. Pero yung application talaga tol, yung mag-file ka ng mo, yung complaint mo doon na sa opisina, dadalhin mo na yung mga dokumento mo. So ito mga tol, ang gagawin ko nito mga tol ay ilagay ko sa Microsoft Word yung para hindi mawawala mga tol yung confirmation page, confirmation receipt. So ganyan lang print screen tayo mga tol. Press the print screen sa keyboard at paste natin sa Microsoft Word. So may na tayo, may confirmation confirmation notice na tayo mga tol. So yan. So yan, iplakihin natin. So ganyan, ipiprint natin to mga tol, i-attach natin sa yung documents natin kasama yung form. Ngayon mga tol ay isi-save ko to. Okay. Save ko muna mga tol ha. So save. Ayan sa land dispute. Okay yun.
Aha. Lagyan ko muna ng ano mga tol, payment confirmation, okay? So, yan. Pwede na to mga tol. Ngayon mga tol, ang ano natin, ang gagawin natin, so close ko muna to mga tol. Minimize. Okay. So, balik tayo dun sa ano mga tol. So ito yung page. Ito. Go back to Biller mga tol. Yan. So, ang hanapin natin ngayon mga tol ay i-download natin yung yung form, yung verified complaint form. Yan. So, punta tayo, hanapin natin. So, maliligaw pa tayo dito mga tol kung saan to hanapin mga tol. Tingnan natin dito. Hindi. Accessibility corner. Yan. Transparency seal. Wala rin dito. Yan. Wala rin. Yan. Ito. Resources. Ayan. O, dito mga tol. May downloadable forms. So, kiklik natin yan mga tol. Yan. So, ito yung mga legal forms mga tol. So, ito yung RIM complaint. SAC form number 1 mga tol. Yan ang ating i-download at i-print. Kasi mag-fill up tayo dyan. Yan yung main form natin ng complaint natin. Tsaka lalagyan natin ng mga supporting documents yung mga ano natin, yung mga nabayad natin, so ganyan. So, click lang natin mga tol. So, ito yung form mga tol para sa complaint, verified complaint laban sa developer mga tol. Yan, i-print mo to, fill up mo, then attach ka ng mga supporting documents, no? Evidences, para then dalhin mo sa opisina ng Human Settlement and Adjudication Commission at i-file mo. Then, wag mo rin kalimutan mga tol yung yung confirmation receipt no mga tol. Yung nag-confirm na documents na inalagay natin sa Microsoft Word. I-save ko rin to mga tol dito sa sa drive D ko. Ayan. Land dispute. Yun. Okay? So, yan. Again mga tol, yan ang ating gagamitin na form mga tol. So, dito lang ako magtatapos mga tol. So, hopefully nakakatulong ako mga tol. So, ganyan lang mga tol. Thank you very much. Thank you very much for watching.